Hindi pa natutuklasan ng mga Kastila ang Pilipinas nang dumating ang isang nilalang na nanggaling sa ibang mundo. Naligaw ang kanyang malahugis alakdan ngunit walang buntot na kulay itim na sasakyang pangkalawakan. Bumagsak ito sa kagubatan ng isang banwang medyo may kalayuan sa bulwagan ng datong namumuno roon. Kasalukuyang naglalakad ang mga alipin ng estado na sina Linang at Gani sa kagubatan upang manguha ng mga halaman na gagamitin ng mga babaylan nang makita ang kakaibang bagay sa isang tabi sa loob ng kakahuyang kanilang pinagkukuhaan. Sa pagkabagabag ng dalawa ay agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng bagay na iyon. Anong bagay iyon? Nasa sindak na pagkasabi ni Linang habang tinitignan ang direksyon ng bagay na ngayon lamang nakita ng kanyang mga mata. Halika, magtungo tayo roon. Tugon ni Gani matapos tumanggo ng isang beses sa asawa. Hinakbang niya ng kanyang mga paa patungo roon, subalit natigilan siya nang magsalita ang asawa. Ngunit hinihintay ng mga babaylan ng mga halamang ito. Kailangan natin itong madala sa lalong madaling panahon, lalo pat ngayong may kumakalat na epidemya sa ating banwa. Sandali lang naman tayo, mahal eh. Makakapaghintay naman ang mga iyon. Hinayla ni Gani ang kamay ng kanyang asawang si Linang upang magtungo sa kinaroroonan yon. Dala-dala pa rin nila ang gilaong Nigel Oldman ng mga kinuha nilang halamang gamot upang iiwas ito sa anumang mga hayop na pwedeng kumain dito. Nagtinginan ang dalawa matapos makita ang sasakyan. Sa pagkahabag ay gusto na sanang bumalik ni Linang sa pangunguhan ng mga halaman. Halina mahal, baka kung anong katakot-takot na lilalang pang nariyan. Aniya. Tumalikod na siya at papaalis na sana ngunit hinawakan ni Gani ang kanyang kaliwang kamay dahilan upang mapatigil siya. Maya-maya pa'y may narinig silang malakas na sigaw ng isang boses lalaki sa loob ng kakaibang sasakyang iyon dahilan upang mapatingin si Gani at hinakbang ang mga paa sa direksyong iyon. Mahal, saan ka pupunta? Baka kung mapano ka riyan. Pagpigil niya sa asawa. Parang may tao, mahal. Parang nanghihingi siya ng tulong. O sige, basta saglit lang tayo ha. Pumasok na sila sa loob. Malawak ito at punong-puno ng mga bagay na hindi pamilyar sa kanya. Sumunod din siya ngunit may takot pa ring nakapinta sa kanyang mukha. Nakita ni Gani ang walang malay na lalaki sa isang upuan at sa harapan nito ang isang bagay na bago sa kaisipan niya. Agad na itong tinungo, sumunod naman sa kanya ang kanyang asawang si Linang. Ano kaya nangyari sa kanya? Kakaiba ang kanyang sasakyan at ang kanyang kasuotan. Pagtataka ni Linang. Mahal, tulungan mo ako. Pakiusap ni Gani. Binuhat nila ang lalaki palabas ng sasakyan nito. Dinala nila ito sa kanilang balay kung saan sila naninirahan. Nilapatan ni Linang ng mga halamang gamot ang mga sugat nito. Gumawa naman si Gani ng salabat upang paggising ng lalaki ay mapainom ito sa kanya. Hindi nagtagal ay nagising na rin ang lalaking nanggaling sa kakaibang sasakyan. Nagpakilala ang lalaki sa mag-asawa bilang si Janos na nagmula sa ibang planeta. Dahil sa pangangalaga ng mag-asawa kay Janos, pinalaya niya ang mga ito sa kamay ng datong kanilang pinagsisilbihan sa pamamagitan ng pag-alay ng napakaraming ginto. Lubos na pinasalamatan ni Gani at Linang ang kabutihang ipinamala sa kanila ni Janos. Ngunit hindi lang kalayaan ang inaling ito sa kanila. Bumuo si Janos ng isang syudad sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng kanyang baong teknolohiya upang doon na sila manirahan kasama siya. Matibay ang pandasayo ng syudad, ito'y matatagpuan sa pinakamalalim na parte ng dagat ng banwang iyon. Sa loob nito'y may kakaibang lupain na maaring makapagtanim ng mga puno't halaman na makakatulong sa kanila upang makahinga at makakain. Tinuruan din ni Janos ang mag-asawa sa mga teknolohiyang naruroon sa syudad tulad ng teleportasyon, Hawaii, hologram at iba pa. Lumipas ang isang taon, nagpasya si Janos na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Binili niya sa mag-asawa na pangalagaan ng maayos at matiwasay ang syudad upang hindi ito masira. May ibinigay siyang isang aklat ng batas upang mapanatiling matatag ang pundasyon ng syudad. Nakapaloob dito ang 3 utos na kanyang binili na importanteng masunod nila at ng susunod nilang henerasyon. Una, ang bawat kasapi ng syudad ay kailangang mag-aral sa iba't ibang larangang kanilang nais at magamit ang karunungang iyon upang mapanatili ang kaunlaran ng syudad. Pangalawa, walang sino man sa mga kasapi ng syudad ang maaaring gumawa ng krimen na nakasaad sa batas ng banwa o ng bansang nakapalibot sa karagatang kinatatayuan ng syudad. Pangatlo, ang mga salinlahi na naninirahan sa syudad na ito ay hindi maaaring umibig sa isa't isa at hindi maaaring magbunga ng supling ang dalawang salinlahi. Ang lumabag sa mga batas na nakatala sa aklat ay kailangang patalsikan sa syudad at tatanggalan ng alaala ng kanyang pagkatao.
Pinangalanan ng mag-asawa ang syudad bilang Plum Asia, na ang ibig sabihin ay tanging salinlahi lamang nila ang pwedeng manirahan dito.